Yo, what's up mga kalahing Pinoy? Magandang gabi sa inyong lahat. Pang 6 days na po itong trangkaso ko, kaya lang hindi pa rin ako totally gumagaling. Anyway, mas maganda na ito, mainam na, kaysa nung first day. So, salamat na rin sa poong may kapal at tayo'y unti-unti, at least bumubuti. Alright, dito po sa announcement ni PBBM, yung winave niya yung interest daw ng mga PhilHealth contributor. Ito po'y alarming. Ganun pa man, yung iba, parang natutuwa pa. Oh, maganda raw yung ganyan. Sa akin po, alarming po ito. Dahil usapang pera na naman ito. Bakit? Nasa inyo na ba ang pondo ng PhilHealth? Kaya kailangan padamihin ang koleksyon? Di ba? Bakit naniningil ngayon ang ating presidente? O dahil nasa inyo na ba? Ganito kasi yan eh. Kapag ang opisyal ng gobyerno ay corrupt, halimbawa sa isang departamento, ito'y kwentuhan lang naman. Halimbawa sa isang departamento, ang budget is 1 million. Halimbawa lang, kung corrupt ka, ang pwede mong makurakot dyan, yung uso ngayon, yung 25% up to 30%. Dati kasi 10% lang. So kung ano lang yung pondo ng iyong departamento, halimbawa 1 million, sagad na yung 30% na makukurakot mo dyan kasi nagpapasahod ka pa ng mga empleyado, may mga expenses ka. At yung mga collection mo, halimbawa LTO, may mga nagpaparenew ng lisensya, kumukuha ng lisensya, nagpaparehistro, yan yung mga collection nila everyday. So doon, kinukurakot din nila yon. Hindi naman natin alam kung ilan. Pag gano'n ng sistema, siguro mga 25% din. Or siguro mga, hindi natin alam, pero binabawasan po yan. Kinukurakot din po yan. Kaya, yun yung mga hanggang doon lang sila na pwede nilang kurakutin. Ngayon, para ka makagawa ng iba pang pera, umiisip yung iba ng paraan para makagawa ng pera. Kagaya nung nakaraan, dapat daw kapag bumili ka ng second hand na kotse o motor, dapat iparehistro mo sa pangalan mo. Kaya lang hindi natuloy yun. Buti nga. That is another source of corruption. Nag-iisip sila kung paano magkaroon ng mas maraming koleksyon. So yung ginagawa po ng administrasyon, ito'y inutos siguro kay Bongbong Marcos na winave niya daw yung interest at mula 2013 hanggang 2024 na mga employer, yung kumpanya at yung ibang mga private citizen na anong tawag doon, self-employed na naghuhulog ng PhilHealth, maghulog na kayo. Di ba parang kaaya-aya, maganda ginagawa ng gobyerno? Hindi. Kumukuha lang sila ng karagdagang pondo, ng karagdagang koleksyon. Dati nagawa na to ni Noynoy Aquino. Yung mga nag-loan sa SSS, GSIS, na na parang hindi nakakabayad or yung iba nawalan ng trabaho, hindi na nakabayad, hindi na nabayaran yung loan nila. Alam ko, parang nagbigay ng discount si Noynoy dito ng 30% or 40%, parang ganon. Para makabayad lang. Para makakolekta lang. So yung sinasabi ko, kung kurakot ka na government official at ang pwede mo lang kurakutin sa pondo mo ay 30% sagad na. So hanggang doon na lang. Yung ibang mga nangungurakot kasi parang ito yung nakurakot ko sa loob ng isang taon. No? Next year, kailangan i-break ko yung record na yan. May mga ganong, kasi mga kleptomaniac na nga Kumbaga, hindi na sila masiyahan sa 300,000. Kasi nga sa 1 million, 30% is 300,000.
Hindi na sila masiyahan doon. Pag next year, nakanakaw uli sila ng 300,000. Hindi na sila masaya doon. Kailangan i-break nila yon para mapulpil yung kanilang ah, yung kanilang kasamaan. Dito po sa nakikita ko sa pag-waive ng presidente sa interest ng mga contributor, yan po ay gusto lang paramihin ang pondo ng PhilHealth. Mas maraming pondo, mas maraming koleksyon, mas malaki ang makukurakot. Ganun lang po kadali i-analyze itong mga ginagawa ng gobyerno. Plus, eto pa, nakaraang linggo, nagsalita ang mga employer na parang dumadaing na matamlay yung kanilang negosyo. Matamlay kasi wala silang maialok na trabaho. Nabalita po yan ng maraming mainstream media dahil tumaas na naman ang bilang ng mga walang trabaho. Dito ka magtataka sa administrasyong ito. Kapag bare months, dapat naglilikha yan, nagkikreate ng maraming trabaho. Halimbawa sa pabrika. Pag bare months, maraming order yung mga pabrika. Kaya nagdadagdag sila ng mga empleyado na kumbaga parang ano lang, sideline lang or part-time lang. Nagdadagdag sila. Hanggang December yan. Talagang maraming trabaho ang nakikreate. Baliktad dito sa administrasyong ito. Mas kumonte nung December ang trabaho. Mas bumagsak ang bilang. Kaya nga natatawa ko dito eh. Yung mga empleyado sa SM, kumukuha sila ng mga ano dyan eh. Mga part-timer pag December dahil dagsa ang tao. Kaya kumukuha sila ng mga dagdag na empleyado. After ng Christmas, wala na. Kasi may naging girlfriend ako ganun. Naging ganun. Nagtrabaho siya sa department store ng SM, doon siya sa mga pantalon. After December, wala na. Wala siyang trabaho. Baliktad dito. Nung December, mas kumonte ang trabaho o yung mga bilang ng nagtatrabaho. Baliktad, di ba? Kaya itong mga ginagawa ni PBBM at sigurado ako hindi naman siya ang nag-isip niyan. Yan po ay karagdagang pondo lang ang interest ng administrasyong ito. Dahil nga pag mas maraming pondo, mas malaki. Mas marami ang makukurakot. Naalala ko ngayon si Vice President Sara Duterte nung interview niya. Ang tanong ng nag-interview sa kanya, bakit mo nagawa na mabayaran yung utang ng Davao City? At ngayon, hanggang ngayon, ang Davao City mula 2022 hanggang ngayon ay debt-free. Sabi niya kasi, kung ano lang yung pondo, yun lang yung pinagkakasya namin. Pagdating sa projects, kung ang proyekto ay matatapos ng 2 years, gagawin nilang 3 years. No? Chachap-chapin nila. Kasi ayaw nilang umutang. No? Hanggang sa nakakaipon yung city nila at nakakapagbayad ng utang. Hindi umuutang si BP Sara noong siya ay mayor. Kaya ang Davao City ay walang utang. Dito po sa sa gobyerno natin, sa national budget, kaya naman gawin 'yun. Kaya pong gawin 'yun. Ngayon po ay uutang na naman tayo ng halos kulang 2 trilyon dito sa 2026 budget. At noong 2025, pagdating ng January 2025, last year, January, February, March, umuutang ang gobyerno. Ewan ko bakit utang ng utang, wala naman tayo nakikita. March, April, May, June, umuutang po ang gobyerno.
Kaya sa unang release pa lang ng budget ng 2026, pambayad lang po ng utang yon. Tinatayang 1.2 trillion. Yan po ang nangyayari sa ating budget. So, yung budget natin almost 7 trillion ngayon, tapyas na po yan ng 1.2 trillion. Kaya, kung hindi ka korap, mangutang ka man, kaunti lang. So, pagkakasyahin mo na lang yung budget mo. Kaya lang, korap ka, sige lang ng sige sa utang. Buti kung may pandemic, wala naman. Kaya itong mga ginagawang budget na utang ng utang, ang gobyerno ni Marcos, ito'y para malagyan lang yung kanilang mga political ambition, kagaya ng impeachment ni BP Sara. So, kaya lumobo yung mga ayuda program ngayon. Yan po ay gagamiting pork barrel. Sigurado na po yan. Kahit itanggi yan ni Redon, wala daw preba o wala daw basehan na ang impeachment daw ay dadaanin lang sa allocables, sa mga promise projects. Wala daw basehan yon. Inagawa nyo na last year eh. Nagawa na ng mga congressman na buaya yan last year. Sa palagay mo, babaguhin ngayon? Ganun pa rin yan. O Redon, kahit anong pagtanggi mo, kahit anong panlilinlang mo sa taong bayan, hindi na naniniwala sa inyo. Alam na ng taong bayan. Kukurakutin nyo na naman yung budget na yan. So itong announcement ni PBBM tungkol sa PhilHealth, parang sinisingil kayo na, oy, magbayad kayo. Ha? Para marami kami makurakot. Ganun lang po yan. Ngayon dito po sa isang colonel na nag-withdraw daw ng support kay PBBM sa kanyang commander-in-chief, si Colonel Monggao. Okay yan, magandang halimbawa yan dahil siguro hindi na masikmura nung sundalo, no? Ang kanilang commander-in-chief, yung kanilang mga leader na hayagan na kung mangurakot. Hindi na siguro masikmura, kaya nag-withdraw na ng support. Pero mas maganda sana kung mga 5 batalyon, ano? Sabay-sabay sila. Mag-withdraw ng support or isurrender nila yung armas nila. I'm sure maraming gagaya doon. 5 pulutong, no? 5 batalyon. Ang dami nun. Mag-withdraw kami ng support. Nag-declare sila. Siguro maraming gagayang sundalo doon. Ang sundalo natin nasa 350,000. Ang kapulisan natin nasa 150,000. So, all in all, parang kalahating milyon lang ang ating forces pagdating sa grounds, no? Ganyan lang po. Yun siguro, mga marami. Dapat marami. Para gumaya yung iba. Sumunod yung iba. Pero kung isa lang, okay pa rin yan. Pwede natin ipambanat kay Bongbong Marcos na hindi ka na masikmura. Pero sana ganun nga. Mas marami. Mas makakainganyo yon. Mas maraming susunod doon. Pati kapulisan susunod doon. At nanawagan na rin ng BBM resign. Tama ba yon? Or yung mga mambabatas politiko na magnanakaw ay magkusa ng bumaba. Sabi ng isang bishop. Hindi ko na babanggitin kung sinong bishop yan. Pero hinihiling, no? Na kusa na kayong bumaba. Kaya lang yung pagdating sa kaparian, alam mo naman, na-infiltrate na ng mga NPA, komunista, ang simbahan. So, hindi natin alam kung ito ay miyembro ng kulisan, miyembro ng kilusan, kulisan, kilusan pala. Or baka hindi naman, kasi hindi naman siguro lahat. At ito ay binanggit lang sa kanyang homily. Siguro mas maganda po, magtipon-tipon kayo. Marami kayo. Marami kayo. Mga kaparian, bishop, o kung ano pa yung mga
reverend, mga ganon. Magsama-sama kayo. Siguro mga 100, saka kayo sumigaw ng mag-resign na kayo. O kung patungkol nyo to kay BBM, BBM, mag-resign ka na. Ganon, para maganda ang puwersa. Malakas ang puwersa, di ba? Kung paisa-isa lang, okay lang yan, pambanat. Pero mas maganda yung marami kayo. Okay, hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Bye-bye!